Annika POV. Hindi na kami pumasok ni Dom sa palengke. Dahil dito na ako bumili ng ulam, malapit sa drugstore kung saan ako bibili ng gamot ni nanay. Nakapila na ako sa counter, mahaba kasi ang pila ngayon. Maraming tao ang bumibili ng gamot. 1,500 po lahat ma'am. Ani ng lalaking cashier. Kinuha ko ang wallet ko sa loob ng bag upang magbayad, nang iaabot ko na ito sa lalaking cashier. May biglang sumingit na lalaki. Ako na ang magbabayad, ibawas mo na lang sa credit card ko. Saad niya at sabay abot ng itim na card sa lalaki. Agad akong napatingala kay Dom, nakangiti ang mapulang labi nito. Habang ang malamlam na mata nito ay nakatitig sa akin. Hindi mo kailangan gawin ito Dom, may pera naman ako. Saad ko. Please Annika, pumayag ka na minsan lang naman ito. At saka may bibilihin rin ako. Turan niya at sabay taas ng isang maliit na box ng kahon. Kumunot ang noo ko, hindi naman ako gaano ka-inosente para hindi alam kung ano ang bagay na iyon. Anong gagawin niya sa ano? Inabot niya sa lalaki ang kahon, nakatingin naman sa akin ang cashier na lalaki. Hindi mo naman kailangan gumamit nito sir. Ang ganda-ganda ni ma'am buntisin mo na lang sir. Sambit ng lalaki. Nang laki ang mata ko, ang lakas pa naman ng pagkakasabi niya. Bigla tuloy akong ginapang ng hiya sa katawan, ang dami pa naman ng tao. Hindi pa kasi siya ready. Nakangising wika ni Dom. At talagang sinakyan niya na ang biro ng lalaki. Hoy pasaway ka hindi naman kita boyfriend. Sambit ko at sabay hampas sa braso niya. Why? Sinabi ko bang ikaw, dumi ng utak mo? Natatawang sabi nito. Oo nga naman wala naman siyang sinabing ako. Napanguso ako, napahiya pa tuloy ako. Pero kung gusto mo, liligawan kita. Tapos gagamitin natin ito. Sabi pa niya at ngumiti ng nakakaloko. Hinampas ko nga siya ng malakas, maluko rin pala ang isang ito. Bahala ka nga dyan, wika ko at sabay kuha ng plastic sa counter. Kung saan nakalagay ang gamot ni nanay. Iniwan ko na siya at naunang lumabas ng batika. Oy Annika teka lang hintayin mo ako, wait for me baby. Sambit nito. Naglalakad na ako patungo sa kotse ni Dom, nang mapatingin ako sa isang itim na sasakyan. Nakapark ito malapit sa kotse ni Dom, siguro ay may tao sa loob nito. Dahil nakabukas ang engine nito, hindi ko alam pero napatitig ako doon sa salamin ng bintana ng kotse. Heavy tinted glass ang bintana ng kotse, kaya hindi makita ang tao mula sa loob. Inihatid nga ako ni Dom hanggang sa bahay namin, iniwan niya ang kanyang sasakyan sa labasan, dahil papasok pa sa iskinita ang bahay namin. Pasensya ka na Dom, mabaho at marumi ang lugar namin. Nahihiyang sabi ko. Okay lang Annika, sanay naman ako sa ganitong lugar nun. Tumaas ang isang kilay ko sa sinabi niya, inilapag ko ang isang basong tubig sa maliit naming lamisita. Inom ka muna ng malamig na tubig, alok ko sa kanya. Thank you Annika. Ate Eka, nandito ka na pala. Masayang wika ni Daniela mula sa pinto ng kanyang kwarto. Lumabas ito at naglakad patungo sa amin. Si nanay, tanong ko sa kanya. Nandun sa kwarto nagpapahinga. Sino ang kasama mo ate? Ang gwapo. Bulong sa akin ng maharot kong kapatid at kinikilig pa. Jowa mo ate. Siganda pa ni Ella. Timang kaibigan ko lang, umayos ka nga Ella. Saway ko sa kanya. Kahit pabulong lang yung sinabi ko, alam kong narinig iyon ni Dom. Kita ko ang paghagod ng mahahabang daliri niya sa kanyang buhok. Namumula din ang magkabila niyang tainga at buong mukha. Hi kuya, I'm Daniela, Ella for short. Pakilala niya kay Dom, ito talagang babaeng ito, basta gwapo ang hilig magpa-cute. Hi Ella, I'm Dominic Saavedra. Magiliw naman na pakilala ni Dom sa aking kapatid, at nakipagkamay pa ito. Ella tama na, ano ba? Hinhila ko na siya sa kanyang braso, dahil hindi niya pa binibitawan ang kamay ni Dom, nakakahiya sa tao halatang naiilang na ito. At ito namang magaling na kapatid ko, ay nag-beautiful eyes pa sa harapan ni Dom. Ito maghain ka na sa kusina, para makakain na si nanay. Saad ko at sabay abot sa kanya, ang isang supot ng manok, binili ko ito kanina sa Andox katabi lang kasi ng drugstore na binilihan ko ng gamot ni nanay. Buti na lang at nagkasya pa ang pera ko, at may pamasahe pa ako bukas.
Dom, gusto mo sumabay ka na sa amin kumain? Ay ako sa kanya, masyado na kasi siyang tahimik, at mga ilang beses ko na rin siyang nahuhuling nakatitig sa akin. No, but thanks Eka, I need to go, may family dinner pa kasi kami ngayon. Talaga, bakit hindi mo sinabi na abala patuloy kita? No, it's okay, mamaya pa naman yun, sige alis na ako. Palm ni Dom. Thanks for the ride. Saad ko at ngumiti sa kanya. My pleasure, nakangiting sagot nito. Gusto ko sana siya ihatid sa labasan, kaso ayaw niya dito na lang daw ako, baka mabastos pa daw ako sa labas. Pero mas inaalala ko siya, baka pagtripan siya ng mga tambay dyan sa kanto. Ingat ka, pahabol ko at sabay kaway sa kanya. Nasa labas lang ako ng pinto, habang tinatanaw ang papalayong figure ni Dom. Kumaway din siya at tumungo bilang tugon. Nang makapasok na siya sa iskinita, ay tinanaw ko muna siya sa labas ng bahay namin, buti na lang at may ilaw ang poste, kaya kita ko siyang naglalakad sa makipot na iskinita. Napaisip ako, ang katulad ni Dom ay hindi nababagay magpunta sa ganitong lugar. Halata naman kasing sa marangyang pamilya siya nagmula. Siguro ay may girlfriend na siya. Sa gwapo ba naman niya? At kung mayroon na nga siyang nobya, ay napakaswerte ng babaeng ito, dahil mabait na tao si Dom. Pumasok na ako sa loob ng bahay, nang mawala na siya sa paningin ko. Nilock ko ng mabuti ang pinto. Uso kasi dito sa amin ang akyat bahay at mangloob. Minsay nag-aalala ako sa kalagayan nila Daniela at ni nanay, paano na lang kung looban sila. At wala ako sa mga oras na iyon. O anak, nariyan ka na pala, nasaan na yung bisita mo? Sabi ni Ella, may kasama ka daw na lalaki, nobyo mo. Yuzisa ni nanay, bakas sa mga mata niya na masaya ito. Umalis na po siya inay, delikado kasi kung gabihin siya dito. At saka hindi ko po siya nobyo, isang mabait na kaibigan lang. Ganun ba, kamusta naman ang unang araw mo? Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Hindi naman po ako nahihirapan sa trabaho, sobrang bait ng boss ko. Kabaliktaran, sa isip-isip ko. Lumapit ako sa kanya, at pinatakan siya ng halik sa kanyang pisngi. Nay, kamusta na po ang pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdaman na masakit o kakaiba sa katawan mo? Tanong ko dahil dumb-oble ang pangangayayat ni nanay, ilang beses din kasi siya pabalik-balik sa ospital. Na-diagnose kasi siya sa sakit na lung cancer. Sa totoo lang, labis ang awang nararamdaman ko para kay nanay, natatakot na rin ako. Hindi ko alam kung bakit siya nagkasakit ng ganito, siguro ay sa sobrang pagtatrabaho niya noon, para maitaguyod kaming dalawa ni Ella. Mag-isa lang si nanay na binuhay kami, umalis kasi ang walang kwenta naming tatay. Sabi sa amin ni nanay, isang half American at half Filipino ang ama namin, ilang taon din sila nagsama, pero nang mabuntis siya kay Ella, ay umalis ito para daw magpunta sa Amerika, upang magtrabaho doon, pero hindi na ito bumalik pa. Kaya masama ang loob ko sa tatay namin, 5 taon ako noon, pero kahit paano ay naalala ko ang itsura ng mukha niya. Niyakap ko si nanay ng mahigpit, hindi ganito ang itsura ng nanay ko dati. Maganda, maputi, sexy. Ngayon malayong malayo na ang dating itsura niya noon, kumpara ngayon. Payat at namamatla ang labi, at maputi nitong balat. Nay, mahal na mahal po kita, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Kahit butas po ng karayom papasukin ko, gumaling ka lang inay. Wika ko habang pinipigilan ang pagbuhos ng namumuong luha, sa aking mga mata. Ay sus, ito namang anak ko naglalambing pa, mahal na mahal din kita anak, kayo ni Ella. Huwag mo ako masyadong alalahanin, kaya ko pa naman. Unahin mo muna ang sarili mo. Tingnan mo ang itsura mo, ang ganda-ganda mo, pero para ka nang manang sa suot mo. Asikasuhin mo naman ang sarili mo anak, papaano kanyang magkakaasawa, kung ganyan ang itsura mo. Inay, wag mo po akong isipin, kahit naman magmukha akong manang sa suot ko, maganda pa rin ako. Kasi sayo po ako nagmana, ang ganda kaya ng nanay ko. Mahigpit ko siyang niyakap, hindi ko mapigilan hindi mapaluha. Binigyan na siya ng taning ng doktor, pero hindi ko pa rin kayang isipin na kahit anong araw o oras, ay pwedeng mawala sa amin si nanay. Hindi ko ata kakayanin kung mawala siya, ikamamatay ko. Soming hot ako, at sabay punas ng luhang umagos sa aking pisngi. Anak, umiiyak ka ba?
Hindi po inay, masaya lang ako na ikaw ang nanay ko, napakaswerte namin ni Ella, dahil ikaw ang naging nanay namin. Salamat anak, napakabait mo talagang anak. Marahang hinimas ni nanay ang likod ko, alam ko na alam niyang umiiyak ako. Nako, kaya naman pala halos tumirek ang mata ko, kakahintay sa inyong dalawa sa kusina, ay nandito lang pala kayo nagyayakapan. At hindi nyo man lang ako sinali sa mga drama nyo. Gosh! Pare-pareho lang tayong magaganda dito. Mahina akong napatawa sa tinura ni Ella, sila ni nanay ang nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw. Halika nga dito, wag ka nang magtampo. Lumapit siya sa amin at nakiyakap na rin. Kayo ha, nagsusulo kayo, anong drama nyo? At hindi nyo ako sinasali. Mahinang sabi ni Ella sa boses niya, ay halatang nagpipigil ng luha. Sa aming dalawa, siya ang pinakamagaling magtago ng nararamdaman. Kumain na nga tayo, puro kayo drama dyan, baka pumangit na tayong tatlo, sige kayo. Pagkasabi ni Ella nun, ay bumitaw na siya sa yakap at tumalikod na. Kahit nakatalikod siya, ay alam kong nagpunas siya ng luha niya. Gamit ang palad niya, paano na lang kung dumating ang araw na kunin na ng Diyos sa amin si nanay, kakayanin kaya ni Ella? Kakayanin kaya naming dalawa. Nag-aalala ako para sa bunso kong kapatid, alam ko malakas ang loob niya, magaling siya magtago ng nararamdaman, pero hanggang kailan niya kakayanin? O, ano pa ang tinatayo-tayo niyo riyan? Halina kayo at baka ubusan ko kayo ng ulam. Naglakad na siya pabalik sa kusina. Kumain kami ng masaya at puno ng tawanan sa hapag, habang kumakain. Kahit papaano ay naibsan ang mabibigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Kahit ang mga nangyari sa buong araw ko, ay nakalimutan ko. Pero yung isang bagay na nangyari sa akin ngayong araw, ay hindi mawala-wala sa aking isipin. Yun ang paghalik sa akin ni Sir Elias. Kinabukasan ay maaga akong nagising, 4:00 pa lang ng madaling araw, kailangan ko pumasok ng maaga, baka kasi masinghalan na naman ako ng menopausal boss ko. Nagsalang ako ng tukor sa kalan, kakatapos ko lang magsaing, dinamihan ko na para hindi na magsaing si Ella mamaya, bago pumasok sa school. Ang aga mo naman yata nagising. Boses ng isang babae, humarap ako sa kanya. Kailangan ko po kasing pumasok ng maaga sa trabaho inay, at nagsaing na rin ako para makapagbaon ako ng kanin, at ulam na lang ang bibilhin ko. Gusto mo po ba uminom ng gatas inay? Tanong ko. Mamaya na lang anak, babalik muna ako sa kwarto, nagising lang ako kasi akala ko may nang loob na sa bahay natin. Tumalikod na siya, at naglakad pabalik sa kwarto nila ni Ella. Kinuha ko ang tuwalyang nakasabit sa sandigan ng upuan. Maliligo muna ako, mamaya pa naman siguro kukulo ang tubig mainit na isinalang ko sa kalan. Pagkatapos ko maligo, ay nagbihis kaagad ako, isang red satin long sleeve blouse ang suot ko, at tinirnuhan ng black slacks pants, na hapit sa hita ko, pulang dull shoes naman sa paa ko. Humarap ako sa salamin at nagsukle ng buhok, naglagay din ako ng kaunting lip tint sa labi, bukod sa lip tint wala na akong ibang nilalagay sa mukha ko. Binalik ko ang makapal na salamin sa mga mata ko, hindi ko talaga kaya walang suot na eyeglasses, dahil nang lalabo ang paningin ko. Nang marinig ko ang pagsipol ng tekor, hudyat ng kumukulo na ang mainit na tubig, ay agad ako lumabas ng kwarto. Sinalin ko ang mainit na tubig sa thermos, at muling bumalik sa kwarto ko. Kinuha ko sa loob ng kabinet ko ang maliit na kahon, kung saan nakatago ang pera na naitabi ko pa noong nagtatrabaho pa ako bilang tour guide sa Boracay. Tumigil lang ako sa pagta-tour guide ko, dahil nagkasakit si nanay, at ayaw ko malayo sa kanila ni Ella. Binilang ko ito 5,000 na lang, kakasya pa kaya ito hanggang akansi. Kinuha ko ang 1,000 para ipangbili mamaya ng ulam, at ibibili ko na rin mamaya si nanay ng mga prutas. Baon pa ni Ella at pangbili pa ng ulam, para mamayang tanghali. Kinuha ko ang bag ko sa ibabaw ng papag, kung saan ako natutulog. Lumabas ako sa kwarto at nagtungo sa sala, nilapag ko sa lamisita ang bag ko, at lumabas ng bahay. Bibili muna ako ng mainit na pandesal, para pang-almusal namin. Magandang umaga Eka, lalo ka yatang gumaganda. Saad ni Mang Tim yung ang may-ari ng bakery. Nagkakape ang matanda sa labas ng bakery niya. Naku po Mang Tim yung, baka malabo na po iyang mga mata nyo.
Tumawa ang matanda sa sinabi ko. Pagkatapos ko bumili ng pandesal, ay agad ako bumalik ng bahay. Nadatnan ko si Ella na nakaupo sa sofa, na gawa sa kawayan. Ate, akala ko umalis ka na. Ani nito habang kinukusot ang kanyang mata. Bumili lang ako ng pandesal dyan sa labas. May baon ka pa ba Ella? Tanong ko sa kanya. Meron pa ate, at saka wag mo na ako alalahanin, alam mo naman na may sideline ako. Nagbebenta ako ng make-up at iba pang product, kaya may pera pa ako ate. Ngumiti ako sa kanya, kahit papaano itong kapatid ko ay matured na mag-isip. Thank you bunso ha, dahil tinutulungan mo ako sa mga gastusin dito sa bahay. Wika ko at lumapit sa kanya. Ano ka ba ate Eka, magkapatid tayo dapat nagtutulungan at nagdadamayan, ganoon naman dapat ang magkakapatid hindi ba? Niyakap ko siya ng mahigpit, buti na lang ay matalino itong kapatid ko, dahil scholar siya sa university na pinapasukan niya. Alam ko na mayayaman ang mga estudyante doon, sikat ang university na iyon. Ang Anderson University, pangarap ko mag-college noon, kaso ay kapos sa pera at hindi kaya ang tuition fee. Halika na mag-almusal na tayo, at baka mahuli pa ako sa trabaho ko. Maaga pa kaya ate 5:00 pa lang. Anang ni Ella. Pagkatapos namin mag-almusal ni Ella, ay inayos ko na ang babaunan ko na kanin, inilagay ko na ito sa baunan, at sinilid sa bag ko. Nagpaalam na rin ako kay nanay na aalis na. Habang naghihintay ako sa kalsada ng masasakyan na tricycle, ay biglang may tumigil sa harapan ko, na isang itim na sasakyan. Sa porma pa lang ng kotse halatang mamahalin ito. Heavy tinted glass ang salamin, kaya hindi mo makikita kung sino ang taong nare-roam sa loob. Bakit naman dito ito tumigil sa harapan ko, marahan ako naglakad papunta sa kabilang side, para makapaghanap ako ng masasakyan ko. Tumingin ako sa wristwatch ko, saktong 6 AM na, nako baka malate na naman ako nito, at mag-isa ng sermon ng masungit na boss ko. Napansin ko ang pag-abante ng sasakyan, papunta muli sa harapan ko. Anong problema nito? Siguro ay pinagyayabang niya ang mamahaling sasakyan niya, at binabalandre sa harapan ko. Bumamaba ang bintana nito, at dumungaw ang isang gwapong nilalang. Halos mapa-atres ako, nang makilala ko ang nasa loob nito. Anong ginagawa niya dito, at paano niya nalaman na dito ako nakatira? Anong ginagawa mo dito Sir Elias? Tak ang tanong ko. Tumaas ang isang kilay niya, at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ngumisi. Problema niya na naman ba sa suot ko? Isn't it obvious? Sinusundo ka. Masungit na wika nito. Tumalon naman ang aking puso, dahil sa narinig at napangiti, kahit masungit siya ay mabait naman pala. Huwag kang ngumiti riyan, sinundo kita dahil ayaw ko na late ka lagi pumasok sa trabaho mo. Aba, sayang ang pinapasahod ko sa'yo, kung lagi ka huli sa trabaho mo. Unti-unting nawala ang ngiti ko sa labi at saya sa aking dibdib, napalitan ito ng pagkairita. Kainis talaga na lalaking ito. Napaka-arrogante. Sir, hindi na po ako mahuhuli sa trabaho, dahil maaga akong nagising. At isa pa nakita mo naman diba, nandito na ako sa kalsada naghihintay ng masasakyan papunta sa kumpanya mo. Kaya wag na po kayo mag-aksaya ng oras at panahon para sunduin ako, dahil kaya ko pumasok mag-isa, at saka may pamasahe pa naman po ako. Sunduin mo na lang ako kapag wala na akong pera. Puno ng sarkasmong sabi ko, kita ko naman ang pagkagusot ng matangos nitong ilong. You're so great, assistant. Ikaw pa ang may ganang magmataas. Ikaw na nga ang sinusundo, ikaw pa ang nagmamalaki at nag-iinarte. Umismid ang labi ko dahil sa sinabi niya. May sayad talaga ang isang ito, ano ba ang sinabi ko? Wala akong pinagmamalaki. Sakto naman na dumaan naman si Manong, ang tricycle driver na sinakyan ko kahapon, pinara ko ito at tumigil sa harapan ko. Tumingin ako kay Sir Elias. Bye sir, kita na lang tayo sa office. Paalam ko at pasakay na sana sa tricycle, nang magsalita siya. When you ride there, don't expect to have a job with my company. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Bakit naman po sir? Because I'm going to fire you. What? Naibulalas ko. So you choose to ride here in my car, or I will fire you from your job. Nakangising wika nito.
Sarap pagmumurahin ng lalaking ito, at lamusakin ang pagmumukha nito, nakakainis. Sige po Manong, bukas na lang. Ani ko sa driver. Iiling-iling na umalis si Manong driver, habang nagkakamot ng kanyang batok. Mabilis akong naglakad patungo sa sakyan niya, at dumukwang sa tapat ng bintana ng kotse niya. Ano bang problema mo? Hindi ko mapigilan hindi siya bulyawan, nakakainis kasi. Are you shouting at me? Miss Diaz, matigas nitong pagkakasabi. Napalunok ako sa paraan ng mga titig niya sa akin, para ako nitong tinutunaw. Hindi, mahinang asal ko. Bakit ba ang tigas mong babae ka? Kapag ako nagyaya sa'yo ayaw mo, pero kapag si Dom, okay lang sa'yo na ihatid ka niya. Napakurap-kurap ako ng aking mata, dahil sa sinabi niya, sinusundan niya ba ako? Papaano niya nalaman, na hinatid ako ni Dom? Are you following me sir? Nakataas kilay na tanong ko. Oo, bakit may reklamo ka? Tell me woman, do you like him? Tanong nito. Yes, I like him. Kumunot ng todo ang noo niya, parang hindi niya yata nagustuhan ang sagot ko. I mean yes, I like him as a friend. Ngumiti siya. Teka, ngumiti siya. Totoo ba ang nakikita ko? Ngumiti ang masungit na boss ko. Nadudulang lang ba ako? Totoo bang ngumiti siya? Good then, let's go. Nakangiting sabi nito. Sumakay naman ako sa sasakyan niya, nang puno ng pagtataka, bakit ganyan siya makitungo sakin parang may iba? Ano kayang masamang hangin ang pumasok sa ulo nito? Sir, nausog ka po ba? Tanong ko sa kanya. Bahagyang kumunot ang nuunit, bago lumingon sa akin. What? Nagtatakang tanong nito. Wala po, tanging sagot ko.